Kausapin natin sila. Sir Michael, ano pang una ninyong katanungan? Okay, so first question natin is... Ano pong nangyayari, sir? I'm sorry. Masarap po ba sa pakiramdam? Kasi umangat na yung dali yung paa eh. Gumano na eh. Akala ko nasa tambayan ako eh. Nasarapan na si tatay, tumaas na yung paa. Usog kayo rito, tay. Ayan. Para Okay, makita ang so kagwapuhan. may nakaka-move on ba talaga ng 100 or laging may natitirang pagmamahal sa puso mo? Magandang tanong. Nakaka-move on ba talaga totally as in 100% o may natitirang pagmamahal sa puso para dun sa taong nawala? Mahal mo dati. Oo. Eliza. Ate Eliza. Masasagot ko dyan, Michael, in time, hindi totally 100% na biglaan. Bibigyan mo ng panahon yung sarili mo sa mga nangyari sa inyong dalawa at kusayan maghihilom. So para sa akin, ang sagot ko, hindi siya totally 100%. Mararamdaman mo yan. Bigla na lang na maluwag na pala yung kalooban nyo sa isa't isa. Na kahit dumaan siya sa harap mo, wala nang galit. Wala nang inis. Wala nang mabalikan pa sa mga nakaraan. Yun yung totoong pagpapatawad. Kusa siya, huwag natin pipilitin yung sarili natin. Yun yung masasagot ko. Tare, no? Para Parang ni siyang, Ate Eliza, no? pwede siyang DJ sa radyo. Oo. Pwede rin sa batibot. Kasi Ate Shena. Si Ate Shena. Ganun. Thank you. Ang ganda po Thank you po. Miss Rachel. Sa akin kasi, based on my experience, 100% I move on already. Kasi ang sabi ko, if I'm not gonna forgive them, hindi ako makaka-move on. And now, we're both civil because we have a daughter. So, and for me to move on and be happy with my life, I have to forgive them 100% and move on. And eto, masaya ako. Alam ko din masaya sila, so I have already forgive them 100%. Base sa kanyang personal na karanasan, Yes. kinaya niya, na-achieve niya yung 100% moved on siya. And happy. Yeah. Thank you po. Si Miss Ate Carrie. Sa akin naman po, depende po kasi sa sitwasyon yon kung gaano kasakit at kalala yung pain na iniwan sa'yo ng partner mo. Pero sa akin po, since yung last na nakapartner ko po, sobrang sakit ang binigay niya sa akin. Talagang totally na parang wasak ka talaga. Pero yung time na yon, naisip ko, bakit ako magpapaka-stress sa'yo na iniwan mo ko, pinagpalit mo ako sa iba? Tuloy lang ang buhay. So, time will come na mapapatawad mo siya. After 1 year, humingi siya ng tawad sa akin kasi ooperahan siya. Pwede siya mag 50-50 noon that time. So, naisip ko, yung sakit na yon, bakit nakalimutan ko na, ba't hindi ko siya patawarin? Pati yung girl, pinatawad ko na. Kaya, inaano ko, depende rin talaga sa sitwasyon. Yun po. So, ang move on talaga nakaangkla sa pagpapatawad. Forgiveness and acceptance. Sorry, Kim, may acceptance pa pala. Sige, sorry. So, forgiveness lang ang topic ko. Sorry ha, hindi ko na Sensya na, Kim. Kasama kasi sa 5 stages of grief. sorry. Lima yun. Don't forget. Ba't alam mo? Ina-apply mo na. Dati ka rin. Nakailang stages ka na ba? Depression, anger, etc. Lumabas daw siya. Bakit ako 7 yung ginawa ko? Skydiving. Ang gaganda ng mga sinagot nila, ha? Yes. Sir Michael, sino pong bibigyan nyo ng green flag sa kanilang tatlo? Number 2. Si Rachel. Ano po ang nasabi niyang nagustuhan nyo? Ano nga yung sinabi niya? So 100% forgiveness ka? Kaya niya, Ayun. 100%. Yung 100% na forgiveness and nakamove on na siya. Yun. Okay. Approved ba kay Layla? Or may iba kang nagustuhang sagot or ano sa kanilang tatlo? Dito po, bet ko yung sagot ni Juan. Si Eliza. Yes, Na not 100% biglaan. May Huwag ta- ipipilit. Huwag pilitin daw. Gusto mong kausapin yung tatay mo ngayon na magdahan-dahan siya sa mga desisyon. So, ayun. Ako, hindi nagtutugma si Eliza at saka si Sir Michael. Pero okay naman na si Rachel ang pinili niya dun sa first question. Okay naman sa'yo. Okay daw. Okay. Ano pong pangalawa niyong tanong? Congrats, Rachel! Okay, so number 2. Ano ang pinakamahalagang natutunan mo pagdating sa pag-ibig?
sa edad nyo yan at sa mga nangyari sa inyo, anong pinakamahalaga nyo doon natutunan? Ma'am Carrie, unahin natin si number 3. Para sa akin, natutunan ko is yung wag kang padalos-dalos na kilalanin mo munang mabuti yung tao. Kunwari, naliligaw, ganun. Kilalanin mo muna siya mabuti kung ano po yung history na ano niya, kung talagang responsible siya, ganun. Para maano niyo po sa kanya na siya na yung talaga na pipiliin niyo. Yun po. Alamin yung history. History ng diabetes sa pamilya. Yun! Kasi na may Iba alcoholism. history. Ma'am Eliza, number 1. Para sa akin, huwag kang magpapadala sa silakbo ng damdamin mo. Kailangan kilalanin mo maigi ang pagkatao niya, makasama mo siya, at makita niyo yung mga indifferences niyo sa isa't isa. Kasi sa huli, baka yun yung ikapahamak mo kapag ikaw ay nakisama na sa kanya. Dahil ang pagpapakasali habang buhay yan. Yan ay hindi mo basta lang isusubo mo at ayaw mo na. So yun po yung masasabi ko. Thank you, Miss Eliza. Miss Rachel, number 2. Sa akin siguro, never forget your self-respect. Kasi nawala yung self-respect ko sa sarili ko just to save the relationship and the family. Na parang sunod-sunuran na lang ako. So if loving a person and having a relationship, you have also to love yourself muna bago ka ulit makapagmahal or magmahal ulit. Ang ganda na sinasabi nilang tatlo, no? Kasi ang dami nilang experience naranasan eh. Dahil sa experience nila. Nagmahal, nasaktan, nag-move on, di ba? Tumama, nagkamali. Ang galing. Sir Michael, kanino po ang susunod na green flag? Respect yourself. Number 2. Ay! Kay Rachel again! Confirm! Tapos na ang search. Naka2 puntos na agad si Miss Rachel. Congratulations! Congratulations. Pero eto muna ang mga searchy na hindi mo napili. Searchy number 1, Eliza. Magpakilala ka na. Grabe, naiyak si Trina. Oh. Hi, Michael! Nice to see you! I'm Eliza. Good luck! And tuloy lang ang buhay. Huwag mawawalan ng pag-asa. It's really my pleasure na makilala kita ngayon. Maraming salamat. Thank you, Miss Eliza. Sir Michael, papakilala din po namin sa inyo si Carrie. Ma'am Carrie? Hi, Michael. Good luck sa date yung dalawa. I hope siya na yung the one na hinahanap mo. Enjoy your day. Thank you. Thank you, Ma'am Carrie. Ngayon, sabay-sabay natin pakinggan ang mensahe ni Leila sa kanyang daddy na si Sir Michael. Hi, Daddy. First time ko nang sasabihin sa'yo, Huwag kang maiyak. Proud na proud ako sa'yo. And I really admire how strong and courageous you are. Sobrang swerte ko kasi ikaw yung daddy ko. And always remember na lagi ako nakasupport sa'yo basta happy ka. Stay humble. Happy Father's Day. I love you. Sir Michael, may gusto kayong sabihin kay Leila at kay Kaylo na din? Kaylo, puso. Sama ng ate mo. Yes, minsan matigas ang ulo niyo, pero sobrang thank you. Dahil hindi niyo binibreak yung tiwalang ibinibigay ko sa inyo. Thank you. Mahal ko kayong dalawa. Sir Michael, kung meron kang isang sentence lang, very short statement para sa ex mo na nandito ngayon at sa partner niya, anong gusto mong sabihin? Kay Pimek, congrats. Magkasama na kayo. Miss Leia, thank you. Dahil minsan sa buhay ko, kinumpleto mo ako. Thank you. Maraming salamat po. Leila? Ano bang name niya ulit?
Layla, anong message mo kay Rachel? Congrats po kasi po kayo po yung napili ng dad ko. And I hope you have fun po sa hangout nyo. If ever man na magtuloy po, just go with the flow lang po. So, yun po. Thank you, Layla. Miss Rachel, tabihan niyo na po si Sir Michael.